mga backyard, kumusta po kayo? Isang mainit na tanghali po sa ating lahat mga backyard. Medyo natagalan ako ng pag-upload mga backyard dahil nilagnat ako. At ngayon lang ako ulit gawa ng video mga backyard dahil medyo okay na yung pakiramdam ko. For today's video mga backyard, pag-usapan natin ang lindol. Kung makapagbibigay ba siya ng maraming sisiw sa ating mga alagang manok na naglilimlim. Kasi mga backyard, sa month of November dito sa Cagayan, madalas ang paglindol dito mga backyard at naglimlim na yung pre-sale chicken ko. At mayroon din akong pinapustiran sa black selkie ko mga backyard na itlog ng aking buff na hen. Tsaka yung breeder mga backyard is yung red file ko na kak. Hindi ko na-upload sa inyo mga backyard dahil medyo busy ako sa trabaho at dinapuan ako ng lagnat. So bago ang lahat mga backyard, tingnan nyo muna itong mga alaga ko dahil pinaliguan ko sila para in case mayroon ako napili sa kanila na next breeder, madali na lang ako makaselect sa kanila mga backyard dahil condition na sila. So ayan sila mga backyard, itong naked neck white ko at saka itong Polish white ko mga backyard, tsaka itong brown na mix selkie at saka Polish chicken. Ito mga backyard, basang basa kasi pinaliguan ko. Yan, maganda kasi magpaligo ngayon mga backyard dahil malakas yung init mga backyard. Ayan, at need din ng ating mga alagang manok na paliguan kasi nainitan din yung mga katawan nila mga backyard. So check natin tong alaga ko nga pre-sale mga backyard. Wow mga backyard, may isang sisiw na siya mga backyard. At saka yung iba mayroon ng mga bitak-bitak mga backyard. So baka bukas or sa another day pisa na to lahat. So ibalik ko ng hen mga backyard. So pumunta na tayo sa topic natin mga backyard. Makapagbibigay ba ng maraming sisiw ang ating mga naglilimlim na inahin kapag nakaranas ng paglilindol? So sa akin mga backyard, sa experience ko dito sa aking mga munting alaga, so baka nagtataka kayo backyard dahil pinakita ko ulit sa inyo itong black selkie ko. Mayroon na naman siyang sisiw. Actually mga backyard, ang buff hen ko na to mga backyard is 12 yung eggs niya. At ang gusto ko mga backyard is malakas yung production ng sisiw. Kaya matapos kong winalay ang first na sisiw niya mga backyard, nilagyan ko naman siya ng another eggs para limliman niya. At ang paglilimlim niya mga backyard is nakaranas ng lindol. So check natin mga backyard kung ilang sisiw ba yung na-produce niya sa atin. So ayan mga backyard, may 4 na sisiw na. So kunin muna natin yung mga bitak-bitak na itlog mga backyard dahil nakakasagabal ito sa pag limlim ng ating selkie. So sa observation ko mga backyard, kapag once nililindol ang ating mga alagang manok o ang aking alagang selkie, disclaimer ng mga backyard, ang practice na ito mga backyard is na-observe ko lang dito sa aking mga alaga sa bahay. So para sa akin mga backyard, nag-depend po sa hen ang pag-hatch ng itlog mga backyard. Kahit na mayroong lindol mga backyard, pag once yung hen nyo is marunong siyang maglimlim mga backyard, so pwede pa rin kayong mabigyan mga backyard ng maraming sisiw sa hen ninyo na naglilimlim. Kasi ang hen kong ito mga backyard is good breeder ko po siya na hen. At ang kagandahan nito mga backyard, pag once pinalimlim ko siya ng ibang itlog is nililimliman talaga niya.
Tapos mga ka-backyard, pag once binibigyan ko siya ng pagkain, kumakain siya. Kaya hindi ako mahirapan mga ka-backyard pag once winalay ko na yung second hatch na itlog sa kanya, dahil yung katawan niya mga ka-backyard is hindi naman masyadong payat. Kasi marami kasing ibang hen mga ka-backyard na pag once naglimlim is hindi sila bumababa. O kung bumababa man sila mga ka-backyard sa kanilang nililimliman na itlog is matagal. Tapos pag kumain mga ka-backyard is hindi naman sila kumain ng marami. Kaya hindi talaga advisable sa ganong estado ng hen na ipalimlim natin ng 2 beses mga ka-backyard sa anong klaseng itlog ng ating mga alagang manok. So update ko kayo ka-backyard kung ilan lahat ang ma-hatch ng breeder kong ito sa pinapustiran kong itlog. So kunin ko muna to mga egg mga ka-backyard na wala nang laman. So ito po yung buck po ka-backyard. Ayan, naglilimlim na po siya. Baka nagtataka kayo ka-backyard, bakit nilipat ko siya dito at saka dito siya nakalagay sa kabila kong lagayan ng mga breeder. Ayan, kasi medyo maluwag to ka-backyard at saka hindi naman masyadong kalakihan ng area ko dito, kaya nilipat ko siya dito mga ka-backyard dahil naglilimlim na siya. At meron naman akong nilagay na 2 hen at saka isang male mga ka-backyard para gawin kong breeder mga ka-backyard. So nag-start na po sila mag-breeding mga ka-backyard. So pag once naka-hatch na to ng mga sisiyo, update ko kayo ka-backyard para makita nyo kung gaano kaganda ang resulta sa breeder na to mga ka-backyard. So pumunta tayo dito sa mga lagayan ko ng manok mga ka-backyard. So baka nagtataka kayo ka-backyard, dito sa cage na to, nandito po yung gray silky X Polish ko ka-backyard at saka yung pre-seal white ko X Polish. So na-sold out na po sila mga ka-backyard. Binili po sila ng buyer natin. Pinamaxim ko po ka-backyard yung order sa buyer natin. So ingat po sa biyahe Kuya Maxim, God bless. At saka dito naman mga ka-backyard, nabili din yung isang pair ko ng Silver Sea Bright X Sirama Bantam. So isang pair din yung nabili. At saka dito sa kabila mga ka-backyard, yun yung unang pinakita ko sa inyo na pinaliguan ko sila. Kasi i-ready ko sila mga ka-backyard for the next season ng breeding sa aking area. Para hindi tayo mawalan mga ka-backyard ng mga breeder na nag-iitlog. So itong 4 na ito mga ka-backyard, malaki na po sila. 2 naked neck, isang pre-seal na black, at saka isang Polish din na black. So ang 2 to mga ka-backyard is pang out ko rin sila. Actually mayroon nang nagsasabi na bibilhin niya at naghihintay na ako ka-backyard sa feedback niya kung kailan ko ipa-deliver o siya ba yung kukuha dito sa area ko. So dito na magtatapos ang vlog ko mga ka-backyard. Thank you for watching. God bless po sa ating lahat. Mag-ingat po tayo palagi.